At yun na nga mga gaw, dahil sa parang napapansin ko na halos gabi-gabi na akong nagpupuyat sa pagbabantay ng ating munting internet shop, naisipan ko na maglagay ng curfew hours or lilimitahan natin ang paglalaro ng ating mga customer. Lalagay tayo ng oras na kung saan is hindi na sila pwedeng maglaro. Napapansin ko kasi guys na sa mga oras na iyan na maghahating gabi na ay yun pa lang nag-uumpisang magsiuwian yung aking mga customers. At mayroon akong mga ibang customers din na lumalaban pa din or naglalaro pa din hanggang alas 2 at alas 3 ng madaling araw. Kaya doon ako nai-stress sa kanila. Babantayan ko muna ang shop, hindi muna ako matutulog kasi sayang naman at marami pang naglalaro. Pero sa mga oras pala na yun, ang magpapatuloy na lang sa paglalaro, 2 or 3. Kaya medyo nakakapagod din na bantayan yung 3 tao na lang na naglalaro. Yun, naisipan ko na siguro kailangan ko nang maglagay ng limit sa oras ng kanilang paglalaro. No! God, please, no! No! Hindi rin ako masyadong pagod dahil sa kulang yung tulog ko. Kasi nga, magbabantay din naman ako ng tindahan ko kapag umaga. Kaya wala akong choice kundi kailangan ko talagang bumangon. Everyday nga pala guys, nagbabantay ako dito sa aking RTW na tindahan. At dahil si Mrs. lang pala yung nasa bahay habang nag-aalaga ng mga bata na pumapasok sa eskwela, at the same time nagbabantay din sa computer shop at sa ating munting sari-sari store. At kung minsan naman ay palitan kami ng pwesto, ako naman ang nasa bahay at siya naman ang nandito sa tindahan. Napansin ko din guys na kung naaalala nyo doon sa isa kong vlog ay nag-adjust ako ng time ng aking mga piso net. Tinaasan ko ng 2 minutes per piso yung laro ng mga bata or yung time ng kanilang paglalaro. Kaya mula sa 30 minutes per 5 pesos is naging 40 minutes per 5 pesos yung kanilang paglalaro. Kaya napapansin ko laging punuan na yung shop at saka yung mga binata na nag-overnight ay dumadami sila tuwing gabi. Kaya doon ko napapansin na medyo nagpupuyat na ako tuwing gabi kasi marami nang naglalaro, di gaya ng dati na tig-isa, 2 lang yung tao pa medyo malalim na ang gabi. Ngayon ay kahit na alas 11 or 12 na, marami pa ding naglalaro. Kaya siguro feeling ko doon sa pag-adjust ko ng kanilang time sa paglalaro, parang medyo lumakas yung ating shop. Pero mga gaw, bago ako nag-decide na maglalagay ng curfew hours sa paglalaro ng aking mga customer, sinubukan ko munang hayaan silang maglaro. Nung una, pinabayaan ko silang maglaro hanggat gusto nila. Ang ginagawa kong diskarte guys is natutulog ako at nag-a-alarm lang ako. Halimbawa, mga 12 midnight na, tapos ang ginagawa ko is natutulog ako at nag-a-alarm ako ng 1:30 ng umaga. Pero yun, hindi ko nalaman kung anong oras sila umalis or natapos. Tingin ko na lang sa shop is wala ng tao. Minsan naman nagigising ako ng 1:30, hindi pa rin sila natatapos. Alarm naman ako ulit ng alas 2:30. Kaya doon ko na-realize na parang nakakapagod yung ganoong diskarte. Hindi ako makatulog ng maayos kasi syempre hinahayaan mo yung mga tao na naglalaro doon sa shop or gumagamit ng mga computers. Hindi tayo nakakampanting matulog kasi alam natin na may naiiwan tayong item sa mga computers na may gumagamit pang mga tao. Isa din pala guys na tumulak sa akin na magdesisyon na magkaroon na ng time limit or curfew hours sa aking internet shop is yung minsan na hindi ako nakagising nung alarm ng aking cellphone. Kaya nung nagising ako ng alas 5 or lagpas alas 5 na ng umaga, yun, sobrang inis ko talaga dahil hindi ako nakagising nung nag-alarm yung cellphone ko. Hindi ko alam kung tumunog ba or anong nangyari, bakit hindi ko na dinig or hindi ako nagising. Kaya yun yung isang turning point talaga na nagdesisyon ako na maglagay na lang ng curfew hours. At yun guys, sana I hope na naging tama yung naging desisyon ko. Kung sa bagay, maging tama man or mali ang ating mga desisyon na nagagawa, ang importante ay marunong tayong mag-adjust at marunong tayong
tumanggap kung mali man yung naging desisyon natin or naging successful man sa mga followers natin dyan. Maraming salamat. Shout out nga pala guys sa mga bago kong subscribers at sa may mga internet shop na nanonood din sa aking mga vlogs, sa mga nagbabalak na magkaroon ng mga PisoNet or magtayo ng sariling mga computer shop, ay sana'y nakakuha kayo ng mga kaunting idea na sinishare ko dito sa aking page. At salamat sa mga nag-like at mga bago kong subscribers. Salamat ng marami at hanggang dito na lang guys. Thank you.